Dahil sa hagupit ng bagyong Dindo, 9 na kalsada sa Northern Luzon ang isinara, sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa, ayon sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ilang flights din patungong Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao sa Cagayan at pabalik sa Maynila ang nakansela. Sa Metro Manila, pabugso-bugso lang ang ulan kaya may ilang tila hindi handa sa pagbuhos ng malakas na ulan kanina. Live mula sa Maynila, may report si Dano Tingkunto. Dano? Tina, pabugso-bugso man ay malakas naman ang buhos ng ulan na naramdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Wala pang rush hour, instant parking lot na ang tagpo sa bahaging ito ng Espanya sa Maynila matapos muling bumuhos sa matinding ulan pasado alas 4 ng hapon. Pabugso-bugso ang ulan ngayong araw, bunsod pa rin ng wind convergence o pagsasalubong ng hanging habagat mula sa timog kanluran at trough ng bagyong Dindo sa hilagang kanluran naman. Walang galawan ng mga sasakyan hanggang sa bahaging ito ng Moraita. Ang sitwasyon lalo pang pinalala ng uwian ng mga estudyante. Ang tatlong magkakaibigang ito, nagkasyang sumukob sa isang payong. Hindi raw kasi nila inasahang lalakas ang ulan. Oo. Hindi ka nagdala ng payong ka? Hindi. Hindi ko naman alam na ganito malakas ulan eh. Siya may jacket, siya may payong, ikaw walang jacket, walang payong. Hindi ko naman kasi inaasahan na uulan. Hindi mo inaasahan ng ulan. Pero may bagyo. May bagyo ba? Pero halimbawa pag ganyan, tapos kailangan mo tumuwid para may masakyan ka. Tatakbo na lang. Tatakbo. Takbo. Oo, pag malakas ang ulan, walang magagawa eh, mababasa ka rin naman eh. Ang iba pa, kanya-kanyang diskarte dahil walang bit-bit na payong. Right now, it's very heavy raining, so I don't know how we can go to the... If it rains like this, I mean, how hard is it for you to move from one place to another? Or Very high, because the road is something that is not constructed, I think, is very well. That's why the water comes up, and it's very hard to go to the school. That's why. It's very hard for us because the rain is some dirty, some pollution in the air, and come to our head. It's very harmful for our hair and head. Sa bahagi naman ng Marikina, nakaranas din ang pag-uulan. Kaya naman patuloy ang pagbabantay sa level ng Marikina River. Bukod sa Marikina, isa rin ang San Mateo Rizal sa sinalantano ng bagyong Ondoy. Kaya para paghandaan ng anumang sakuna, 12 CCTV camera ang ikinabit sa mga pangunahing lugar sa San Mateo. Mainam daw ito para masabihan agad ang mga residente kung mabilis ang pagtaas ng tubig. Definitely for one, no, yung may iwasan na natin yung nangyari dati na parang mabibigla na lang lahat ng mga kababayan natin dito sa San Mateo na wala silang kalamlam na tumataas na pala ang tubig. Medyo may pagbabago ngayon. Kasi malayo pa lang sinasabi na eh. Okay na, mapaghandaan agad. 4 na CCTV cameras din ang ilalagay sa may ilog para mamonitor ang sitwasyon ng mga residente sa gilid ng ilog. Dahil sa masungit na panahon, kanselado kanina mga flight patungong Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao sa Cagayan at pabalik sa Maynila. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ilang kalsada na sa Northern Luzon ang hindi madaanan. Ilang tulay rin ang nasira dahil sa hagupit ng bagyong Dindo. Tina, dito naman sa ating kinatatayuan sa May Rojas Boulevard sa Maynila ay ilang oras na rin hindi umuulan dito. Medyo maaliwalas na rin ang kalangitan. Maging ang daloy ng trapiko, banayad na rin sa mga oras na ito. Tina? Pero kumusta naman, Dano, yung sitwasyon dun sa ilang lugar dyan sa Maynila, lalo na yung mga kadalasan ay binabaha, halimbawa itong Espanya? Kanina, Tina, inikot natin yung Espanya, no? Papunta tayo sa Moraita. Sa video na yan, mabigat ang daloy ng trapiko, yun yung usually na problema, pero kanina wala naman tayong namataang anumang pagbaha. Although sinasabi sa atin ng ilang mga estudyante na kapag tumagal ng mahigit 2 oras ang pag-uulan, nakakaranas sila ng pagbaha kahit na elevated na yung stretch na yan ng Espanya. Tina? Okay, maraming salamat, Dano Tingkunko.